Pagguho ng isang gusali sa Angeles, Pampanga, pinaiimbestigahan sa kamera. Unidentified debris na may foreign markings natuklasan sa Lian, Batangas. At US Air Force kinumpirma ang pagkasawi ng crew members ng bumagsak na B-52 Stratofortress sa California. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, June 16, 2026. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Dumating na sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur ang labi ni Ateneo Blue Eagles student athlete na si Rene Baterbonia. Ibinayahe ang labi nito mula sa Ateneo de Davao University patungo sa kanyang hometown sa Agusan del Sur. Habang bumibiyahe, makikita dagsa ng mga tao na nag-abang sa pagdaan ng convoy kung saan nakasakay ang labi ni Rene. Magsisimula naman ang public viewing mamayang alauna ng hapon sa Talacogon Municipal Gymnasium. Tinanggap na ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang isinumiting resignation nila Blue Eagles basketball team head coach Anthony Thomas Tab Baldwin at team manager na si Christopher Epoch Kimpo. Sa pahayag ng presidente ng universidad, nagpasalamat sila sa naging serbisyo ng mga ito. Muling binigyan diin ng pamunuan ng Ateneo na hindi nila pagtatakpan ang sinuman at hindi rin hahayaan na makompromiso ang integridad ng universidad. We will not shield or protect anyone, nor will we allow our integrity to be compromised. With this, I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. Walang gag order na inilabas ang Ateneo de Manila University upang manahimik ang mga sangkot sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Ateneo de Manila University President Roberto Yap, wala silang kinausap na sinuman na manahimik sa issue. Nilinaw din ng pamunuan ng universidad na hindi pakikipag-areglo ang ginagawa nitong pagtulong sa pamilya ng mga naulila. An initial review of university records show absolutely no complaints, warnings, or communications regarding student safety in this matter, nor was there anyone asked to be silent about this. Ateneo has offered full assistance and support to the Adili and Baterbonia families to cover all financial, emotional, and long-term burdens arising from this tragedy. This is not a legal settlement. It is our moral obligation. Nagtungo na sa tanggapan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga dating player ng Ateneo Blue Eagles kaninang umaga. Ito'y bilang tugon sa imbitasyon ng CIDG para magbigay linaw sa tinatawag na annual team building sa Aurora. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, sino-sino ang mga dumating at ano ba ang mga impormasyong nais makuha sa kanila ng CIDG?
Magandang tanghali sa iyo, June. Lumutang na nga sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga former players ng Ateneo Blue Eagles. Nasa 10, June, ang mga players na pumasok sa tanggapan ng CIDG kaninang umaga, bukod pa sa mga abogado at kaanak na mga ito. Kahapon, sinabi ni CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II na inimbitahan din nila ang mga former players ng Blue Eagles. Ito'y upang maging resource person lamang sa isinasagawa nilang investigasyon kaugnay sa tinatawag na annual team building sa Aurora. Sinabi din ni Major General Morico na bukas inaasahan naman nilang darating ang mga players na nakasama ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Aurora Province. Magpapadala din aniya sila ng pangalawang sapina sa 4 naman ang coaching staff na hindi nagpakita sa CIDG. Sinabi pa ni Morico na sakaling mabigo muli ang mga ito na magtungo sa CIDG, maaari silang maharap sa contempt at kasong obstruction of justice. June, sa ngayon ay ongoing pa yung isinasagawang investigasyon at interview doon sa mga 10 players na kaninang umaga ay dumating dito sa tanggapan ng CIDG. At sa ngayon, wala pa kami nakakausap na sino mang opisyal dito sa Criminal Investigation and Detection Group. Kabilang sa mga players na nagpunta ay sina Anton Asisio, Mike Nieto, Kyle Ong, Tyler Tio, Dom Escobar, Waki Espina, Jos Lazaro at iba pa. June? Leia, meron na bang impormasyon doon sa mga dating player ng Ateneo Blue Eagles na talagang ginagawa ito taon-taon sa open seas o doon sa mga beach resort, hindi doon sa mga resort lamang na swimming pool lamang ito? Ang pinagbabasehan ng CIDG ay yung napanood nilang podcast noong dating mga player ng Ateneo, Kaya nga inimbita kasama yung 3 na yon na nag-uusap-usap na noong 2024 pa yun na post, pero muling lumutang yung podcast na yon at yun na naging basehan ng CIDG, kaya inimbita itong 3 ito. I believe kasama sila doon nandun ngayon sa loob ng opisina ng Criminal Investigation and Detection Group. At nais nga ding malaman, sinabi ni General Morico kahapon, na bakit ginagawa ang training sa beach resort gayong mga basketball player naman at hindi swimmer itong mga player ng Ateneo Blue Eagles. June? Maraming salamat, Leia Ilagan. Posible mauwi sa kasong homicide o paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang investigasyon sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, lumabas na dinala ang mga manlalaro sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan na may layong humigit kumulang 300 metro mula sa resort, na nagdulot naman ng mas maraming tanong kung ano ang nangyari doon. We will be asking also if have they considered na these players are basketball players and not swimmers, diba? And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Diba? Or who conducted the CPR? You have conducted the training in the morning sa harapan ng resort. Yung harap po ng resort is more than, let's say, 50 meters yon po, ang harap. Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose? This investigation is now turned into a possible homicide investigation or casing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players. Muli magpapadala ng sabina ang CIDG matapos na hindi sumipot kahapon ang ilang mga inanyayahan para magbigay ng linaw sa insidente.
We will be re-issuing another subpoena to the team manager of Ateneo Blue Eagles, Christopher Kimpo, Tomas Anthony Baldwin, head coach, Reynaldo Jacinto, Dean Castaño. I would like to elicit their appearance para mag-shed light in the interest of justice. Otherwise, we will be compelled to file separate cases for possibly violation of contempt or obstruction of justice. Tumugon sa sabpina ng National Bureau of Investigation ang ilan sa kanilang ipinatawag kaugnay ng pagkamatay ng Ateneo basketball players na sina Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Mula naman sa Pasay City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Sino-sino ang tumugon sa sabpina ng NBI ngayong araw? Kasama na ba dyan si Coach Tab Baldwin? Magandang umaga, June. Isang basketball player pa lang ng Ateneo Blue Eagles ang dumating ng personal dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Bago mag-alas 10 kaninang umaga ay dumating ang basketball player na si EJ Capihe, ngunit wala itong ibinigay na pahayag. Bukod dito ay pawang mga legal counsel na ng mga basketball coach ang tumugon sa sabina ng NBI. Dumating din si Attorney Carl Justin David, ang legal counsel ni resigned head coach Tomas Anthony Tab Baldwin. Sinabi nito na masama ang pakiramdam ni Coach Tab kaya hindi ito nakarating na personal, pero nangako naman anya ito na makikipagtulungan sa gagawing investigasyon. June, bukas hanggang Huwebes naman maaaring magpunta yung iba pang mga ipinasabina ng NBI dito sa Homicide Division para nga sa gagawing investigasyon. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Samantala, tuloy umano ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa ngayon ay nakaantabay ang mga supporter ng grupo sa labas ng sinasabing venue ng pagdinig sa Mandaluyong City. May report si Dante Amento live. Dante, sino ang nagsabi na tuloy ang pagdinig ng BRC hearing ng Cayetano Block? Magandang umaga, Ella. Sabi kanina ni Attorney Ferdinand Topacio, ito yung deputy spokesperson ng grupong PDP Laban, na tuloy nga raw yung inaasahang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block dito sa may double SHEM event place no dito sa Mandaluyong. So sa ngayon, Ella, nandito pa rin kami sa labas ng gate nung sinasabi nilang venue. Meron na rin mga nakadeploy dito na mga tauhan ng Philippine National Police. Sa pagkakaalam natin ay maaga silang dumating dito no para mas-secure yung area. So sa ngayon, Ella, ay hindi pa tayo pinapapasok sa loob. Kanina ay nakita na natin na unang dumating dito si former Governor Chavez Singson. Ang sinasabi nga niya kanina ay dadalo din siya dito sa inaasahan ng pagdinig. Sumunod din na dumating si Senator Amy Marcos, subalit kapwa sila hindi pinapasok doon sa venue dahil nauna nang sinabi kanina nitong venue no na hindi daw matutuloy yung pagdinig. Pero ngayon nakita nating binura naman nila yung kanilang naunang statement. So nakita rin natin na Ella, no, dumating na rin yung ilang mga members ng sinasabi nilang mga bagmen o yung mga former soldiers nandito at ilang mga supporters ng Cayetano Block. Itong si Vice Mayor Harold Respicio nandito na rin kanina. Isa siya sa mga nagkumpirma na tuloy nga raw itong inaasahang pagdinig. At mayroong kaninang mga pumasok na mga sinasabi nilang mga VIP at nabanggit na si Senator Rodante Marcoleta daw yon, bagamat wala pa tayong confirmation kung siya nga yon. Ang pagpunta kanina ni dito ni Attorney Topacio, sinabi daw ni former Congressman Mike Defensor na pinapupunta nga raw siya rito dahil tuloy na yung pagdinig. So far dito sa ngayon, Ella, ay yun nga, napatuloy pa tayo nakaantabay kung papapasukin ba tayo at mayroon na ring mga tropa ng PNP na nagsisecure sa lugar. So antabayan natin mamaya kung tayo ba ay papapasukin, kung ito ba talaga natutuloy sapagkat wala mang official statement pa
mula sa Cayetano Block kung matutuloy o hindi yung kanilang inaasahang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan na ating update mula dito sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ni Senator Joel Villanueva na handa itong dumalo sa ipinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso sa June 17. Ito'y bahagian niya ng kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas na kanilang dapat tuparin. Layunin ng naturang special session na pag-usapan at maipasa ang mga mahalagang panukalang batas at pagtalakay sa mga nabinbing kumpirmasyon ng Commission on Appointments para sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Nais ng House Prosecution Team na hanggat maaari gamitin ang wikang Pilipino sa pagliliti sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Isinusulong din ito na maisalin sa iba't ibang dialekto ang impeachment trial. May report si Rosalie Coz. Upang mas maunawaan ng mga Pilipino ang gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte, isinusulong ng House Prosecution Team ang paggamit ng wikang Pilipino hanggat maaari. Kabilang ito sa hihilinging mapahintulutan ng Senate Impeachment Court ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. I wish to formalize as well on this upcoming pre-trial conference the possibility of us, the prosecutors, and even the defense to use Filipino language when the same is possible, because I understand that there are legal terminologies which are really hard to translate, no? This is because we understand that this is a constitutional process. This is not purely legal. Bukod dito, nais ding maisalin sa iba't ibang dialekto ang paglilitis. Ang issue, inilapit naman sa liderato ng Kamara. Let us come up with simultaneous translation of the trial which will be held starting on July 6. Sana habang nagtra-trial, meron tayong translation to as many dialects as possible in order to make sure that the entire Philippine nation is on the same page. After all, this is a constitutional process. Ang intention po talaga natin dito is mabigyang serbisyo ang ating mga kababayan na maintindihan nila ang pinag-uusapan sa impeachment trial dahil matagal na po ito pinag-uusapan at deserve po nila malaman ng katotohanan. Posibleng tumagal ang paglilitis kay VP Duterte ng 3 buwan ayon kay Lead Public Prosecutor Luistro. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng resolusyon ang Makabayan Block para maimbestigahan ng kinaukulang House Committee ang pagguho ng isang under construction na gusali sa Angeles City, Pampanga noong Mayo. Layo ng House Resolution number 1120 na makamit ang hustisya para sa mga nasawi at nasaktan sa trahedya at mapanagot ang private contractor ng gumuhong gusali. Gayon din para matukoy ang pananagutan dito ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Manatili kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik pa ang C-News. 15 beses na nagbuga ng usok ang Canlaon Volcano mula kahapon batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Pinakahuling naitala kaninang 5:58 a.m. ang ibinuga nitong grace plumes na umabot sa halos 500 meters. Sa ngayon, nananatili pa ring nakataas ang Alert Level 2 sa Canlaon Volcano. Naibalik na sa serbisyo ng kuryente sa halos 98% na nagkaroon ng power outage sa Sarangani Province matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Naibalik na rin ng serbisyo ng kuryente sa mga ospital sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol.
Ito ay resulta ng patuloy sa pagsasagawa ng power restoration ng energy sector sa lalawigan. Ayon sa Department of Energy, isang linggong nakipag-ugnayan ang ahensya sa mga electric cooperative, distribution utilities at iba pang stakeholders. Layo nitong mapabilis ang ligtas at maayos na pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. As of June 13, 2026, naibalik na ang serbisyo sa mga 1,044,739 consumers connections. Katumbas ng 97.87% ng lahat na naapektuhang consumer. That's 97, almost 98% in 1 week. Magpapadala ng nasa 2,000 relief packs ang mga empleyado ng Land Transportation Office o LTO Central Office sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, isa itong inisyatiba ng ahensya at paraan din para sa reformation ng mga empleyado sa pagtugon sa mga kalamidad. Nakikipag-ugnayan ng LTO sa Philippine Air Force upang maisakay ang relief packs sa eroplano patungong Mindanao. Kukunin ito ng mga tauhan ng LTO Region 12 para dalhin mismo sa mga lugar na mahirap puntahan sa rehiyon. Bawat relief packs ay naglalaman ng bigas, mga delatang ulam at noodles. Posible pa rin makabawi at tumaas ang level ng tubig sa mga dam sa kabila ng pagbaba nito, bunsod ng El Nino. Ayon sa Pag-asa, pangunahing makatutulong dito ang pag-iral ng malalakas na ulan dulot ng habagat. May ulat si Evan Alvarez. Kayang mapataas ang water level sa ilang malalaking dam sa bansa sa kabila ng epekto ng El Nino. Yan ang pagtaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa dahil kasabay ng El Nino ang pag-iral rin ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ngayon ay nasa mababang safe po sila. Marami po sa atin, sa mga monitor dams ay nasa mababa pa pong kalagayan, but they are showing na pataas po yung kanilang trend with this coming flood season. Ipinaliwanag ng Pag-asa na isa sa mga epekto ng El Nino ang paglakas ng southwest monsoon o habagat na siya namang maaaring magdulot ng mas matinding pag-ulan sa mga kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa Chief ng Hydrometeorology Division ng Pag-asa, kung maulan ang western section ng bansa, pangunahing makikinabang dito ang Ambuklao at San Roque Reservoir na nasa Agno River Basin sa Pangasinan. If you remember, 2009 was an El Nino year. So kung ma-remember po ninyo ay isa sa pinakamalaking pag-release ng water from San Roque ay nangyari po during that time, which heavily inundated yung pong Pangasinan area. Samantala, inaasahan naman ang pagbawi ng water level ng Angat Dam sa Bulacan habang papasok ang tag-ulan sa mga susunod na buwan. Ayon sa Pag-asa, malaki ang naaambag ng habagat sa pagpuno ng Angat Dam, kaya't kahit walang bagyo, nakakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa watershed nito. Historically talaga ay mas napupuno siya. Mas nakikita namin yung kanyang pagpuno during the northeast monsoon. So nandun po yung, even during the El Nino years, ay nakitaan po natin siya ng mga datos na nag-exceed po talaga siya ng kanyang normal high water level. Dahil dito, mahigpit na minomonitor ng Pag-asa at iba pang ahensya ang sitwasyon ng mga dam, lalo na ng Angat at Magat, upang maagang matugunan ang posibleng epekto ng matinding pag-ulan at pagtaas ng tubig sa mga reservoir. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mas malawak na pakikipagdialogo sa mga grupo na manggagawa sa bansa. Itong Lunes, nagpulong ang DOLE at ang Kamanggagawa Party List sa pangunguna ni Representative Eli San Fernando kung saan inilatag ng grupo ang ilang panukalang may kinalaman sa pagtaas ng sahod, pagbuwag sa provincial wage rate system at iba pang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa.
Kinilala rin ng grupo na sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon ay nabigyan ng tsansa ang mga kinatawan ng manggagawa na direktang maihayag ang kanilang mga hinaing at panukala sa pamunuan ng DOLE. Naintindihan namin yung prosesong kailangang pagdaanan, na kailangang aralin ng Department of Labor and Employment, and that is why we are giving that space for the Secretary to study the papers that we have submitted, and later on ay makapag-feedback sa amin sa concrete na stance ng Department of Labor and Employment under his administration. Gagawin natin to na mas transparent, mas maganda yung ugnayan, hindi lang sa manggagawa, kung hindi sa employers sector sa management. Tumanggi ang Philippine Military Academy o PMA na sumagot sa issue na inilipat umano sa kanila mula sa Nubilibid Prison si retired Major General Jovito Palparan. Ayon kay PMA Public Affairs Office Chief Lieutenant Commander Jesse Nestor Saludo, ipinauubaya na nila sa Bureau of Corrections o Bucor ang tungkol sa isyung ito. Anya, ang Bucor ang institusyon na may opisyal na kustodiya at otoridad kaugnay ng status at disposition ng persons deprived of liberty o PDLs. Samantala, kinumpirma ni Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na nananatiling nakakulong sa NBP si Palparan at walang anumang record na nagpapatunay na inilipat ang convicted na dating military official. Dumating na sa Malacanang si Federal Republic of Germany President Frank-Walter Steinmeier. Personal siyang sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magpupulong ang dalawang leader para talakayin ang mga mahalagang usapin sa kapakinabangan ng Pilipinas at Germany. Ang detalye hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, anong mga partikular na tatalakay ni na Pangulong Marcos at President Steinmeier at may mga inaasahan ba na kasunduan na malalagdaan? 5, 6, 7. Wig ng kooperasyon ng Pilipinas at Germany ang pangunahing tinalakay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Frank-Walter Steinmeier sa Malacanang. Partikular na tinalakay ng dalawang leader ang may kaugnayan sa defense, peace building, maritime cooperation, trade at investment, climate change, renewable energy at people-to-people exchange. Sa pagbubukas ng bilateral meeting, nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Marcos sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas sa Germany. In our meeting today, Your Excellency, we look forward to discussing with the German delegation the wide array of cooperation between our two countries, both in the bilateral and in the multilateral fields. Inilahad naman ni President Steinmeier ang pagkakapareho ng posisyon ng dalawang bansa sa iba't ibang mahalagang usapin. When we are comparing our political and international positions, we are very close. We have good trade relations. We are defending the rules-based order. We are defending the United Nations, the international laws. Bago ang pagpupulong, binigyan ng arrival honors ang German President sa Palace Grounds at dito personal siyang winelcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang delegasyon nito. Ilang kasunduan ang inaasahang pagtitibayin ng dalawang leader ng bansa at mamaya ibibigay natin ang iba pang detalye kaugnay niyan. Taong 1963 ang huling naging pagbisita ng German Head of State sa Pilipinas. Yan muna ang ating update. Balik sa June. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Muli nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR sa Bajo de Masinloc kahapon para obserbahan ang mga inilagay umano ng China na floating platform, antena at mga boya. Pero hindi pa man ganap na nakakalayo ang aircraft ng Pilipinas, nakatanggap na agad ito ng radio challenge mula sa PLA Navy ng China. May ulat si Ryan Lacanlale. Bilang bahagi ng regular na pagmomonitor ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources,
nagsagawa kahapon ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Ayon sa PCG, hindi pa man malayo ang nararating ng kanilang eroplano ay nakatanggap na ito ng radio challenge mula sa isang barko ng PLA Navy ng China. Mahigit 50 nautical miles pa lamang mula sa Zambales nang questioning ng Chinese military ang kanilang routine flight. As early as 9:49 in the morning, only at a distance of 52 nautical miles east of northeast Zambales, we immediately received a radio challenge from the PLA Navy 554, challenging the routine MDA flight that was conducted by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng BFAR at PCG ang kanilang misyon at muling nakuha sa kanilang pagmomonitor ang presensya ng mga sasakyang pangdagat ng China sa paligid ng Bajo de Masinloc. Na-monitor sa lugar ang 2 Chinese research vessels, isang Chinese Coast Guard ship, isang PLA Navy vessel at 3 Chinese Maritime Militia vessels. Ang isang Chinese research vessel nakitang hinihila pabalik sa loob ng shoal ang floating platform. Na-monitor din ang antena na ininstall sa mabatong bahagi ng bahura at nandun din ang 3 boya na una nang inilagay ng mga Chinese. Ginagamit umano ang platform para sa marine scientific research sa lugar. I would like to argue that the floating movable platform is being utilized by the Chinese research vessel in conducting an illegal marine scientific research inside Bajo de Masinloc. Kasabay nito namataan din ang muling paglalagay ng floating barrier sa pasukan ng shoal na pinaniniwala ang pampigil sa pagpasok ng mga Pilipinong mangingisda. Ibig sabihin, they are placing back the floating barrier that they are always placing at the entrance to prevent the Filipino fishermen from entering the shoal of Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang pagsasagawa ng China ng marine scientific research sa lugar nang walang pahintulot ng Pilipinas ay paglabag sa karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa nasabing karagatan. Mahigpit na binabantayan ng Pilipinas ang galaw ng China sa lugar para hindi na maulit ang nangyari sa ibang bahura na tinayuan ng China ng permanent structure at ginawang military base. Well, on our part, as what NTFWPS stated during the press con last week, anything that violates UNCLOS, anything that undermines our sovereignty and sovereign rights is always a concern of the national government. But I don't want to speculate as to the other reason kung bakit nila ginagawa ito. But for the NTFWPS government agencies, we always take a considerable look sa mga ginagawa ng Chinese government sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang unidentified debris na may foreign markings ang natuklasan kahapon ng Coast Guard Station Batangas sa baybayin ng Sitio Talim, Barangay Luyahan, Lian, Batangas. May haba itong 20 talampakan at lapad na 10 kalahating talampakan. May makikita ditong marka na tila Chinese characters at maaaring ang nakasulat ay Antenna Transmission Window 5. Nasa kustodiya na ng PCG ang debris para sa kaukulang documentation. 50 buhay at endangered na pagong ang nasabat ng Bureau of Customs ni Noyakino International Airport o BOC na iya mula sa bagahe ng isang dayuhang pasahero. Hinarang ng mga otoridad ang isang Malaysian passenger na galing sa Bangkok, Thailand noong Biyernes, June 12. Itinago umano ng suspect sa loob ng maleta ang mga radiated tortoises at Indian star tortoises, mga pambihirang uri ng pagong na mahigpit na pinoprotektahan sa ilalim ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora o CITES. Matapos i-dokumento at i-inventory, ligtas nang i-turn over ang mga pagong sa pangangalaga ng Department of Environment and Natural Resources. Kasalukuyan nang nasa ilalim ng custody ng BOC ang dayuhan suspect at isinasa ilalim na sa inquest proceedings. Nahaharap siya sa mabigat na parusa dahil sa paglabag sa Republic Act No. 9147
o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act at Republic Act Number 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Magpapadala ng tulong ngayong araw ang Davao City Government sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong nakaraang Lunes. 4,000 kahon ng welfare goods at 3,000 tig-1 litrong bottled water ang ipadadala ng lungsod. Ihahatid dito sa General Santos City, Sarangani at Jose Abad Santos sakay ng malalaking truck. Hindi pa rin mawawala ang mga mapagsamantala na ginagamit ang kalamidad upang makapanloko ng kapwa. Kaugnay niyan ay may ibabala ang mga otoridad na maging maingat sa pakikipag-ugnayan sa mga nanghihingi ng donasyon para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao na maaaring magamit ng mga scammer. Alamin natin na detalye ng balita mula kay Janelle Española live. Janelle, ano ang karaniwang modus na ginagamit ng mga scammer? Ayon sa PNP, isa sa karaniwang modus ng mga scammer ay mga pagpapakilala bilang mga vlogger, organisasyon o individual na humihingi ng donasyon gamit ang GCash at iba pang online payment methods. Nagpapaalala ang PMAJ Mark Gerald A. Nobre ng Philippine National Police Regional Anti-Cybercrime Unit na mag-ingat sa mga scammer at sa mga nagpapakalat ng fake news, disinformation at misinformation sa panahon ng kalamidad. Ayon sa opisyal, hindi dapat i-post sa social media ang mga ng walang verifikasyon dahil maaari itong gamitin ng mga manluloko o pang-scam ng mga biktima. Isang malaking red flag ay kapag may humingi ng one-time password o OTP PIN o anumang sensitive na information dahil hindi ito kailanman hinihingi sa legitimong transaksyon. Sa mga taong nag-aalok ng tulong gamit ang video call o messenger na humihingi ng screen sharing dahil ito ay isang karaniwang pamamaraan ng mga scammer upang makuha ang personal at financial information ng biktima. Higit ng mga otoridad, kapag may humihingi ng OTP o code o screen share, itinuturing na ito agad na scam at dapat itigil ang transaksyon. Samantala, pinapaalalahanan din ng publiko na maging mapanuri sa mga balita at impormasyon sa social media dahil laganap ang fake news at disinformation lalo na mga panahon ng kalamidad. Hinikayat ang lahat ng beripika ang mga impormasyon sa mga opisyal at ahensya ng pamahalaan at mga mapagkakatiwalaang news outlet bago ito ibahagi. Samantala, pinangunahan ni Fire Chief Superintendent Romel C. Trajo, Regional Director ng BFP Region 10, ang pagpapadala ng Special Rescue Force Team 2 bilang karagdagang pwersa sa mga operasyon sa Glan, Sarangani. Gamit ang rescue truck na patnubay at Rapid Rescue Vehicle o RRV, tumulak ang mga tauhang BFP Region 10 kasama ang rescuer mula sa BFP Region 11 and 12 at Caraga upang tumulong sa mga nagaganap na search, rescue at relief operation. Atin ang mga kasalukuyang response operation at magbigay ng agarang tulong sa mga komunidad na matinding naapektuhan ng sakuna. Ilang tulong sa mga apektadong pamilya, higit 114,000 food pack na ang naipamahagi ng mga otoridad. Patuloy rin ang pagpapatupad ng mga search and rescue operation, pagbibigay emergency relief at medical assistance at mga hakbang para sa rehabilitasyon ng apektadong komunidad. Samantala, nananawagan ang pamahalaang lungsod ng General Santos sa nagnanais tumulong na magbibigay ng cash at in-kind donation para sa mga biktima ng lindol.
Tinatanggap ang mga donasyon, pagkain, kumot, tent, hygiene kit at mga bagong damit, flashlight, bacteria at iba pang mahahalagang pangangailangan ng mga evacuee. Yan muna ang update mula rito sa General Santos City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Janelle Española. Apektado ng mga pagguho ng bato at lupa ang ilang pangunahing kalsada sa Cordillera bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan doon. Pinapayuhan ang mga motorista na maging maingat at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad sa mga apektadong lugar. Alamin natin sa balitang yan ni Grace Doctolero live. Grace, ang mga lugar ba ang hindi passable ang mga kalsada sa ngayon? Yes, June, nananatiling hindi madaraanan ng ilang bahagi ng mga kalsada sa Kalinga at Mountain Province dahil sa mga pagguho ng lupa at bato na dulot ng masamang panahon. Isinara muna sa mga motorista ang bahagi ng junction Talubin-Barlig na Tunin para Celis Casag Road sa Sitio Mauwi, Lias Barlig Mountain Province matapos tamaan ng rock slide ang kalsada. Kasalukuyang minomobilisa ang mga kagamitan para sa clearing operations at wala pang itinalagang alternate route para sa mga biyahero. Sa Kalinga, hindi pa rin madaraanan ang bahagi ng Mountain Province boundary Kalanan Pinokpok Abot Road sa Barangay Bugnay, Tinglayan dahil sa soil collapse. Nagsasagawa pa ng paglilinis ang mga tauhan ng DPWH upang mabuksan muli ang nasabing kalsada. Samantala may ilang kalsada naman na nananatiling bukas pero may mga limitasyon. Sa Kalinga, tanging magagaan na sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan sa Makilo Bailey Bridge sa Bugnay, Tinglayan dahil may limitasyon 5 tonelada lamang ang bigat ng sasakyan. Limitado rin sa mga light vehicle ang pagdaan sa Alyog Bridge sa Nambaran, Tabuk City dahil sa nasirang bahagi ng tulay. Sa Benguet, isang lane lamang ang madaraanan sa Pico Bridge Number 2 sa Pico Lamtang Road dahil sa bitak sa mga girder ng tulay. Isang lane din ang bukas sa Shilan Bukal Road dahil sa pagguho ng lupa sa bahagi ng kalsada. Pinalalahanan ng DPWH ang mga motorista na maging maingat sa pagbiyahe dahil mga banta pa rin ng pagguho at iba pang peligro sa mga apektadong lugar. Samantala, magandang balita naman June para sa mga bibiyahe papuntang Baguio City dahil nananatiling madaraanan ang Marcos Highway, Nagilian Road, Halsima Highway, Benguet Nueva Vizcaya Road at Asin Nangalisan San Pascual Road. Bukas din ang Cannon Road para sa mga light vehicle lamang na may hanggang 5 toneladang bigat. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nasa 10 barangay ngayon sa bayan ng Hagonoy, Bulacan ang lubog sa baha dahil sa high tide na may taas na 5.2 feet. Reklamo ng mga residente, hindi pa rin nagagawa ang mga nakatenggang flood control project sa mga barangay. Mula sa Hagonoy, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, gaano kalalim na ngayon ang tubig baha dyan sa mga barangay sa Hagonoy at may sagot na ba ang DPWH kung kailan masisimulan na magawa ang mga nakatenggang flood control projects? Magandang tanghali, Ella. Dito sa lugar ko, sa Purok 1, sa Barangay San Miguel, sa Hagonoy, Bulacan, lagpas tuhod ang baha dito sa kasalukuyan sa mga kalsada. At ito ay dulot na rin ng high tide. Pagdating naman ng construction sa mga nakatenggang flood control project, wala pang sagot dito ang DPWH kung kailan ito sisimulan. Pero dito sa San Miguel, Hagonoy, ay itutuloy ang proyekto ng Provincial Engineering Office ng Bulacan. Kasalukuyang nakalubog ngayon sa baha ang mga barangay sa Santa Monica, Tampok, San Agustin, San Nicolas, San Sebastian, Santo Rosario, San Pascual, Sagrada, at maging dito sa lugar nga sa San Miguel sa Hagonoy, Bulacan. Aabot ng tuhod hanggang hita ang baha sa 10 barangay sa munisipalidad. Epekto ito ng 5.2 feet na high tide sa Hagonoy na inaasang tatagal hanggang bukas.
Dahil dito walang pasok ang nilang paaralan sa high school dahil lubog sa baha. Pahirapan rin dumaan sa kalsada ang mga maliliit na sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Reklamo ng mga ilang residente, apektado sila sa kanilang hanap buhay. Walang nagalaw dito sa Agonoy. Di ala kasing nagpupunta rito, walang nag-instruction. Alang ginagalaw. Puro putol ang flood control dito sa Agonoy. Buhat nung pumutok ang anomalya ng flood control, hanggang ngayon walang ginagawa. Yarin man lang yun para masiyan man lang Agonoy. Nagdudusa ako rito yung mamaya ng Agonoy. Gaya niya high tide, dati hindi naman ganyan kataas yan. Mga 1 feet lang, ngayon maabot ng 2 feet and a half. Mga 80 centimeter. Yung fiscal, gaya ng San Miguel, nagipag-ugnayan na sila sa kanila ngayon ang Bulacan Provincial Engineering Office para ituloy ang nakabinbin ng kalsada. At pero ayon naman kay Kapitan Denver Tolentino, may mungkahi ang punong bayan ng Agonoy na si Mayor Charo Alvarado na sa halip na ituloy ang flood control project ay gawin na lang itong road dike project na mas epektibo sa mga taga-Agonoy upang maproteksyonan sila sa baha. Kung itong inilaan ngayong taong ito, hanggang 2.5 billion ayon sa ating Mayor Charo. Kaya hiniling kami, magkaroon kami mga kuha ng lahat ng kapitan, na hilingin kung maaari sa public works, na huwag nang ituloy yung mga dike, gumawa na lang ng road dike, na magmula sa Pascual, diretsyon Kalumpit para double purpose, haharang sa tubig at magiging karsada pa yun, magkakaroon pa ng mga halaga yung mga pinitak doon na lubog. Samantala, ilan pa sa mga hindi pa rin nagagawa ay ang ghost project sa Barangay Abulalas. Sa ngayon nga, problema pa rin ngayon ay itong mga sasakyan na hindi makadaan dito sa lugar ng kinatatayuan ko, partikular dito sa San Miguel, Hagonoy, Bulacan. At yan ang latest live mula dito sa Hagonoy, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Kinumpirma ng US Air Force Materiel Command ang pagkasawi ng mga crew member ng isang B-52 Stratofortress bomber matapos ang malagim nitong pagbagsak sa Edwards Air Force Base sa California. Ayon sa mga otoridad, bumagsak ang naturang eroplano sa loob mismo ng pasilidad ng naturang military base. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente habang nagsasagawa ng search and recovery operations ang mga emergency responder. Ayon sa US Air Force, nakikipag-ugnayan na sila sa mga pamilya ng mga sakay ng eroplano. Inihayag din na magsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng pagbagsak. Binigyan diin ni US President Donald Trump na pumayag ang Iran na hindi kailanman magtataglay ng nuclear weapon ayon sa kanilang kasunduan. Sa kanyang social media post, iginiit ng US leader na walang katotohanan ang ulat na nagbayad ang Estados Unidos ng $300 million sa Iran. Tinawag niya itong fake news na umano'y gawa ng kanyang mga kalaban. Inanunsyo ng pamahalaan ng United Kingdom ang pagbabawal ng social media access para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Ayon kay UK Prime Minister Keir Starmer, ang desisyong ito ay bunsod ng labis na impluwensya ng teknolohiya sa buhay ng mga kabataan. Wala pang detalye kung paano ipatutupad ang naturang pagbabawal, ngunit inaasahang tatalakay nito sa Parliament at posibleng magdulot ng malawak na diskusyon sa mga apektadong sektor. Hindi na lamang sa mga tropical country ang panganib na dulot ng dengue. Ayon sa World Health Organization, higit na sa kalahati ng populasyon ng mundo ay nakatira sa mga lugar na nanganganib sa dengue. Sa pahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, hindi na ito isang sporadic o paminsan-minsang banta na lamang, kundi isa ng pandaigdigang krisis sa kalusugan. Binigyan diin ng WHO Chief
ang pangangailangan ng mas matibay na surveillance para sa maagang pagtuklas at pamumuhunan sa makabagong vector control strategies. Kailangan din anya ng pantay na access sa bakuna at serbisyong pangkalusugan. Dengue is no longer a sporadic threat confined to the tropics. It is the mosquito-borne virus with the highest epidemic and pandemic potential. We must move from reactive responses to proactive prevention and integrated strategies. That means stronger surveillance for early detection. It means investing in innovative vector control strategies. And it means equitable access to vaccines and care. No country can tackle dengue alone. We need stronger global and regional collaboration, better data sharing, and sustained financing. Tinapos na ng Ombudsman Graph Busters ang first round eliminations ng UNTV Cup Season 12 na walang talo. Nilaglag naman ng AFP Cavaliers ang NHA Home Masters sa kanilang dominating 40-point blowout sa eliminations. Narito ang report ni JP Nunez. Down to the last set of games na para sa round 1 ng eliminations ang UNTV Cup Season 12. 4 na mga kupunan ang nagtuos sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo, June 14. Sa first game, pumukpok ang DOJ Radiance para talunin ang Ombudsman Graph Busters at wag silang tuluyang malaglag sa eliminations round. Pero ang Ombudsman Graph Busters, isang running game ang bungad kontra DOJ Radiance at bumuslo ng kanilang 7-0 run sa first minutes ng first quarter. Lumobo pa ang scoring ng Ombudsman Graph Busters at ipinakita nila kung bakit sila ang nasa top spot ng kanilang bracket. 16-point lead ang iniwan ng Ombudsman sa pagtatapos ng first quarter. Dominating performance na ang ipinakita ng Ombudsman Graph Busters sa buong game kung saan hindi na nila pinatikim pang lumamang ang DOJ Radiance. As the buzzer sounded, nanatiling undefeated at natatanging koponan na aabante sa second round ng eliminations ang Ombudsman Graph Busters na walang talo. Final score 93-82. Best player of the game ang guard ng Ombudsman Graph Busters na si Mark Chan na umambag ng 21 points, 2 rebounds at 1 steal. Siguro first of all yung heartbreak namin during the last season kasi it's pushing us to work harder kasi alam namin kung gaano kataas yung competition here in UNTV. Lahat ng teams nagpe-prepare, lahat ng teams nagpapalakas. So we have to work harder than them. Sa second game, tuluyan ng tinibag ng AFP Cavaliers ang pundasyon ng NHA Home Masters para umabante pa sa second round eliminations. Sa first quarter, nakatikim pa ng kalamangan ang NHA Home Masters bago sila tuluyang ibaon ng AFP Cavaliers. Nagtapos ang first quarter sa single-digit lead ng AFP Cavaliers 23-19. Sa pagpasok ng second quarter, pinaputokan na ng AFP Cavaliers ang NHA Home Masters para palubuhin ang kanilang score sa double-digit lead. Na-dominate na ng AFP Cavaliers ang laban kung saan tila dinodoble lang nila ang scoring ng NHA Home Masters. Nagtapos ang laban sa 40-point lead ng AFP Cavaliers sa final score na 95-55. Best player of the game si Sergeant Paulino Rebollos na kumamada ng 28 points, 8 rebounds at 4 assists. Importante po sa amin makapasok ng second round na mataas yung moral namin. And yun nga po, tulad ng sabi nyo, pinaghandaan ko talaga itong laro na to.
Sa Group A, pasok na sa second round eliminations ang Ombudsman Graph Busters na nasa top spot at ang Comelec Vanguards na nasa second spot habang eliminated na ang DOJ Radiance. Habang sa Group B, pasok na sa second round ang AFP Cavaliers na nasa top spot habang laglag na sa eliminations ang NHA Home Masters at GSIS Furies. Sa June 21, araw ng linggo, ang huling playdate schedule ng Round 1 eliminations sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, do or die ang pagtatapat ng PNP Responders at Senate Defenders. At sa second game, do or die din ang pagtatapat ng DENR Lawin Patrollers at Judiciary Mages. Matutunghayan din ang mga aksyong bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Awit, 139:23 hanggang 24 na nagsasabi, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.